Hello mga Dabbercats, kumusta na kayo? Ito si Mami Travelits. Nako, ito na, mamaya na tayo bumate sa ating mga Dabbercats dyan. Direct to the point na tayo. Alam naman natin nangyayari sa paligid-ligid natin, lalo na dito sa nangyayari sa tahanang pinakamasaya at saka kanilang pagsasara. Na maalala nyo, March 2, Saturday, yung sila ay last na nag-airing. Pero ito nabasa nga natin at binalita sa mga kapwa natin vlogger na sa bilyonaryo na parang ang nangyayari, ang palusot nila, kaya sila nagkautang, ang kanilang ginagawang palusot ay yung sisi, binubunton nila sa TVJ. Ang tanong, ano naman ang kinalaman ng TVJ sa pagkakautang nila? Nagtatrabaho lang naman yun. Mga trabahador lang naman nila ang TVJ, di ba? So, paano nangyari na ibubunton sa kanila? Ganyan ang kanilang mga palusot. Kagabi nga nung pinanonood ko si Batang Maynila to, it's yung pinapaliwanag niya. Sila naman ang humahawak ng pera, di ba? Kapag ka merong mga dumarating na sponsors, ang TVJ bang humahawak? Di ba hindi naman? O sino ba ang producer? Di ba ang mga halusos? O bakit ibubunto nila sa TVJ? Wala na lang silang mapagbuntunan. O kasi kung ano yung ginawa nila noon ngayon, nararamdaman nila. Ganun yun. Meron nga tayong kasabihan kung anong ginawa mo sa kapwa mo, mangyayari din sa'yo, mas malala pa. Lalo na yung kahihiyan. At least nga ang TVJ, nagpaalam na ng maayos. Di ba? Dapat kumbaga i-recall na naman natin kung saan nagsimula ang pinag-ugatan niyan. Nagpaalam na sila ng maayos dahil hindi na maatim yung mga ginagawa sa kanila. Sila pa ngayon ang sisisihin. Bakit? Nung mula noong 1981, hanggang last year, 2023. Di ba ang ganda-ganda naman ng nila? Early last year yon, di ba? Ang ganda naman, wala naman naging problema na. Very smooth, kahit marami nang kumalaban. Laglag lahat. Ngayon, nung pinasukan ngayon ng mga halusos, sasabihin nila malakas ang labas ng pera. Paano nangyari yun? Ang lakas din naman ang pasok ng pera ng mga sponsors. Lalo ng mga political, mga nangyari noong nakaraang bago magbotohan. Talagang umaagos ng pera. Marami naman nakakaalam nun. Ngayon, ano nangyari? Dahil may nagka-problema, dahil meron pang 800 million, merong 18 million na nang bulsa daw. Shit, maniniwala na sa kanila kung ganyan sila. Di ba? Kaya lang naman nila pinasukan ng pinakialaman yung pamamalakad nun ng tatay na halos. Kasi dahil nakikita nila yung tatay nila buwan-buwan, tumatanggap na lang din ng milyon. Yun ang talagang kinukwento. Nanggaling na rin yan kay Tito Sen, nagkwento siya. Na ang ganda-ganda, very smooth ang takbo ng Itbulaga. Kahit na may mga kumakalaban. Pero bakit nagaganyan? Ba't sila nangialam? Bakit? Kasi alam nilang may pera mapasok. Sa BIR, sinabi na rin ni Tito Sen. Alam naman na natin yan Ako naman nire-recall ko lang. Kumbaga, bino-voice out ko lang yung side ko. Na bakit kailangan ngayon bunton nila, mga palusot nila. Na tinuturo nila itong TVJ. Bakit sila ba ang sa accounting? Wala nga daw silang HR. Kung walang HR, di sana naglagay kayo. Noon walang HR, pero ang ayos-ayos ng takbo. Yun ang sabi ni Junjun Alusos. Pero hindi Siyempre bago ka sila kumuha ng tao, may dadaanan talaga yan. Baka hindi lang nila alam ang meaning kung ano ang HR. Diba? Baka harbat ang alam nila. Resource. Nakakainis lang kasi tayo mga araw-araw nanonood tayo, pero subaybayan natin sila. Wala namang ganyan Dami segment, binibigay lahat ang pera, may pa-premium, may 1 million, may pa-bahay. Di ba ang daming sponsors? Sasabihin nila, nabaon sila sa utang dahil sa TVJ. Imposible naman yun. Di ba?
Kaya nga, nakakapanghinayang lang kasi ang ganda na ng pwesto nila doon, at patayo ng APT Studio, ang luwag. O ngayon, babulok ang APT Studio, walang laman. O, yung upahan nila yun para magkapera din yung may-ari na nagpagawa. For sure, naka-loan yun, di nang papagawa nun, milyon din ang halaga nun. Hindi biro yun. Diba? Pero wag silang magkakamali na ibubunto nila yung sisi sa TVJ. For sure niya, pinagtatawanan na lang din sila ng TVJ. Napansin nyo, hindi sila nagsasalita. Oh, hindi na sila kumikibo. Namin Tito Sen, hayaan na natin sa kanila. Bakit? Kasi nga, lahat ng problema ngayon, sinasalo na nila kasi ganyan ang ginawa nila sa TVJ. Ba't akala nyo hindi masakit yun? Marami kami nasaktan sa ginawa ninyo sa TVJ na parang yung kulang na lang talaga ipagtaboyan nyo. Lalo nung yung unang araw na kinabukasan, patay yung ilaw, naka black and white, tapos may nagwawalis. Ano yun? Anong ibig sabihin nun na nagwawalis kayo sa APT? May lalaki nagwawalis. Hindi ko lang nakunan ng video tsaka ng ano yun eh. At kinabukasan, tinignan ko yun, hindi na nila pinakita eh. Masakit yung ginawa nyo yung kung sa TVJ, masakit yun. Masakit din sa amin yun na kami mga sumusubaybay at sumusuporta sa kanila. Dito na kami tumanda. Sila lang ang nagpapasaya sa amin. Tapos ganyan ang gagawin nyo, papakita nyo sa studio, nagwawalis, parang winalis nyo dahil matatanda na sila. Kayo ba hindi kayo tatanda? Yun ang ibig sabihin nun, tatanda din kayo. O ayan, sisimula na yung problema. Patanda na kayo niyan. Na nakakainis yung mga pinaggagawa ninyo. Ay yung mga halusos. Totoo lang, marami nagagalit sa inyo dahil sa ginawa nyo sa kanila. Kami nagpo-voice out kami kasi para bang nung okay, maganda lahat, tas ngayon may problema kayo. Ang layo na ng TVJ sa inyo. Tumayo na uli sila sa sarili nilang production. Sa tulong din ni MVP. Nasan kayo ngayon? Ang pera na uubos yan. Pero, kahit gaano nakarami ang mga pera ninyo, hindi kayo maisasalba niya, magkasakit lang kayo. Kahit gaano pa kayo kayaman, walang magagawa ang pera nyo. Kaya wag niyo ipagmamalaki ang mga pera ninyo. Na kami mga sumusubaybay sa Itbulaga at sa TVJ. Kaya lesson na rin sa inyo yan. Lahat pumunta sa kung saan, sino sumalo sa kanila. TV5. O ngayon nasa ng TV5, umaangat ngayon. Diba? Hindi lang dahil sa TVJ, pero mas lalo silang umangat. Bakit? Ganun talaga kapag ka inaapi. So ngayon pakiramdam nyo, inaapi kayo. Hindi. Bumabalik lang sa inyo kasi kayo ang nang-api. Kaya sa ganung mga pangyayari, ang Diyos naman kasi hindi natutulog. Ipinaparamdam lang sa inyo kung gaano kasakit din yung ginawa ninyo doon sa mga tao na siyang bumuhay sa inyo ng ilang dekada. 40 years, siyang nagpayaman din sa inyo. Diba? Oo, nag-producer kayo, pero naman, na kayo, sobra na sa return of investment ang bumalik sa inyo na talagang yumaman kayo. 'Di ba? Yung utang na loob, sasabihin niyo utang, hindi nila utang na loob yan, pinagtrabahuan nila yun. Walang utang loob na nagaganap doon, na involved doon. Nagtrabaho ka, binayaran ka, sana marunong kayong magbasa. You know how to read between the lines kung ano yung mga nangyayari. So kailangan niyo muna mag-pray at magtanong din sa sarili nyo. Yung sarili nyo ang tanongin nyo, huwag yung questionin ng Diyos, Yung sarili nyo ang tanongin nyo, ba't nangyayari ngayon yan? Wala pang isang taon. Binigyan lang kayo, pinatawa lang kayo last year, ngayon, anong gagawin nyo? Pati yung mga tao nyo na wala ng trabaho. Okay, bumubuo kayo ng panibago. Ayusin nyo na, galingan nyo na. Huwag kayong mangongopya, original lang gawin nyo. Pero kahit sino pang taong sikat ang ilagay nyo dyan, kahit sino pang mga pinakamagaling na artista dyan, yung mga yan, naging exclusive contract nyo lang. Pero kapag yan ay umayaw, ewan kung anong magagawa ninyo. Pero kung sumunod yan sa inyo, pero hindi ako sure na mas malalamangan nyo ang TVJ or Itbulaga. Kahit sino pang itapat nyo dyan.
Di ba? Ang dami nang tumapat sa Itbulaga pero hindi kayo nanalo. The moral of the story is, kung ano ang dapat na mangyayari. So hanggang doon na lang muna, pero huwag kayong maninisi. Dahil maling-mali ang naninisi. Yun lang, babu.